Diyos maray na pagkahapon sa gabos po na nakatutok digdi sa tuyang namumutan na estasyon ang Veritas Legazpi 1008. Welcome po digdi sa tuyang programa na Perspektibo. Ini po si Father Kevin Funasher wala kang nakaaging semana, no, may dakulon so nag-react kung ano an duman sa sarong post manunungod sa resiliency. Ano po? Pero even before that, igwa ng pinaluwas a week before, no, kang October 16. No, may pinaluwas na magayon na editorial manunungod digdi sa resiliency. No. And pinagsasabi kay itong editorial na kipuan niya ito mag-invest sa resiliency. No. Tangani na ma-withstand niya ito sa mga challenges kining pagbabago kan klima, no? Ining climate change. And ang threat mga katiwala kan climate change is real, no? As attested kining nangyari sa Tuya, no? Digdi sa Bigolog na Bicol region. No? Kaya ngaya importante ang mag-build nin resilience. And digdi sa Pilipinas, ano po, vulnerable kitang marhay. As in, saro ining magayon na ehemplo kung nyata kinakaipuhan maray ang resilience, both locally and globally. Pero hilingon niya ito at yan kung anong but sabihon kay ning resiliency. Aramtaman na an sa tuyang nasyon, perming pinagbibisita ki mga mararaot na panahon. And kang nakaaging semana na matian niya to itong grabing pagbaha. So the economic and social impacts kaining mga disasters na ini nakakapektong marhay sa milyones na buhay. As in, aside from that, syempre, suloses man, no, sa ekonomiya. Kang June 2024, pinag-highlight kang World Bank na ang pagpapatibay sa community resilience sa Pilipinas, iyuda ang susi sa pag-sustain ki marikas na pagtalubo as in man sa pag-minimize nin mga disruptions sa ekonomiya. Kaya itong nakaaging 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction digdi sa Pilipinas nung natapos kang October 18. Pinagtatawan doon kay ito mga katiwala ang pangaipo kan inaapod na international cooperation. Lalong-lalo na sa lado kang disaster risk reduction. So anong ginibo digdi sa event na ini? So representative from 69 countries naghererasa ni knowledge, ki mga kakaibang mga solusyon, as in nagkaigwasin daning commitment tangani sa nang maging marikas ining sa tuyang disaster risk reduction. Digdi sa Pilipinas, mga tiwala, igwa kang inaapod na Barangay Resilience Program na minatao o nag-empower sa mga local communities tanganing mag-develop kan sa indang sadiring disaster risk reduction plan. So anumang kaibanan kay ni mga katiwala, yaon dyan so first aid, search and rescue, asin man pag-establish ki mga early warning device or systems. So pinagtatawan sa nakaini nin highlight ang importansya nin pagpromotir kang resiliency na nagpupuon sa komunidad, sa grassroots. Sa Estados Unidos man, no, igwaman sinda kay itong Ready Campaign na igwaman in pag-edukar sa publiko manunungod sa disaster preparedness, no, sa paagin mga iba't iba na mga media channels. As in, igwaman sinda kay mga rekurso, as in mga guidelines kung paano magpreparar para sa iba't ibang klase din kalamidad as in disasters. Tangani na ma-inform syempre so mga syudadano asin man maging anda sa saindang
simbag sa mga nangyayari na kalamidad. But apart from the government, sabi kay ning editorial, kinakaipuhan man giraray na ang private sector mag-step up. Ang mga businesses daa kinakaipuhan na mag-integrate kiinapod the disaster risk reduction sa indang operation as in sa indang supply chains. Bako sa na ini maprotehir kan sa indang assets, kundi ma-ensure, mapapasiguro itong pagpapadagos kan sa indang businesses. As in man magsuporta sa community resilience. Ang mga kumpanya daa pwede na mag-invest duman sa mga innovative technologies tangani na mas mapakusog ang disaster preparedness as in man response. No, kung hilingon niya to ini mang katiwala, lambang saro, igwang importante na role sa pag-build kang resilience. Pwede ini na sa sarong lado na mag-stay informed, manunungod sa mga local disaster risks, pati naman sa pag-participate sa community preparedness activities. Mga simple po na gawi like supporting sustainable practices o kaya sa pag-advocate kay mga mas makusog na climate policies. Gabos da ini can really make a difference. So, kung mahiling niya to, nag-react kita duman sa post, pero tama mananggad, this is actually a collective effort that requires a participation of all sectors kang sa tuyang society. Sa pagtrabaho pa noon ni nagkakasararo, minakriar kita kay mas resilient na kinaban. Kapable na mahampang sa mga challenges, sa mga agyat kaining sa tuyang nagbabagong klima. So yes, tama ito na nag-react kita duman, pero hilingon man niya to. Kung ano talaga ang pangapudan kaining resiliency. Bako sa naman ang gad ang gobyerno, bako sa naman ang gad ang mga politiko, bako sa naman ang gad ang mga business sectors, kundi gabos. Ordinaryong tao, ordinaryong namamanwaan, kinakaipuhan na magsali, kaipuhan na maging parte, kaining pangapudan na maging resilient. Ano ang pinagsasabi kan manunungod digdi sa actually virtue ini? May sarong interesanteng artikulo na pinagsurat si Agnes M. Brazal kang 2020 po ini. Duman sa catholicethics.com, may titulo sa iyang artikulo na In Defense of Resilience as an Ecological Virtue. Pinagsabi duman ni Ms. Brazal na ang sa tuyang nasyon, tunay mananggad, permi na inaagihan kikalamidad. We are located in an earthquake and typhoon belt. Pero ang makamurumundo daa, digdi sa tuyang nasyon, na ining sentiment niya, na ang sa tuyang gobyerno daa is simply relying or banking on Filipino resilience to address disasters. Igwa nga ni da kay Toki sarong popular na comic strip na napagal na sa pagiging resilient. Nakagduman sa iyang comic strip, nakakapagod na maging resilient. Pero ang resiliency as in man pag-demand ni accountability need not be dichotomized. It is not a choice between one or the other.
Di kaya pwede magpili na nagdidiman ka ng resiliency as in man accountability. Pwedeng pagsabayon palan ini. Kung paano, yan ang sa tuyang tututukan, makalis kayo ni nagkapirang paisi.